Kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon patungkol dito kay Marcoleta. No, actually inano ko na kanina, mga kababayan, kung naalala ninyo, si Marcoleta po ay naano po siya sa Billionaire News Channel. Kung naalala nyo po ay nalaman po na ang kanyang salin at ang kanyang asset ay hindi po tugma. Meron po siyang nilagay dun sa kanyang salin na numero lang pero walang item. 'Di ba? So mga kababayan, dito po ay may possibility or posible po si Marcoleta na ma-disqualified at makulong. Bakit? Ito po mga kababayan. Mega love shoutout po sa Ma'am Island Touch. Ayan. So ito po mga kababayan, kanina binasa ko po kanina. So ituloy po natin ngayon. Mga kababayan, ito po siya. Wait lang ha, bubuksan ko ulit mga kababayan. Kasi ito po ay mula sa COMELEC, no? Kung nakita ninyo, ito po ay Statement of Contribution and Expenditure. Ayan, COMELEC po yan ha. According po dito kasi mga kababayan sa batas ng COMELEC, nakalagay po dito na the legal basis of requiring candidates and parties to submit full and true itemized, diba? Statement of Contribution and Expenditures or SOSE. According po kasi dito mga kababayan sa SOSE, no? Ay dapat totoo, detalyado at naka-itemize kung sino ang nag-donate, sino ang nagbigay at magkano ang pera mo na ginastos at merong limit, hindi lumagpas, no? At merong requirements na kailangan meron kang ganito. So ngayon mga kababayan, ngayon mga kababayan, nagdeklara po kasi si Marcoleta ng 112 million na gastos niya noong eleksyong 2025, yung last May lang, ngayong taon na to. So ngayon mga kababayan, walong buwang nakalipas. So kalaunan nanalo nga siya bilang senador. Ngayon mga kababayan, biglang pinalitan ang ombudsman ni Boying Rimulya na dating si Samuel Martires. So ang nangyari mga kababayan, nagdeklara si Boying Rimulya na tanggalin itong panukala ni Samuel Martires na naka-private nga ang mga salin, na ang mga politician na hindi maglalabas ng salin. Ngayon, tinanggal ni Boying, kailangan isa-publiko na. So ngayon mga kababayan, pinapublic na. Ito na nga, nakapublic na nga, nagsinungaling pa rin. So ngayon mga kababayan, doon sa salin ni Marcoleta nakalagay, meron siyang kulang-kulang 52 million na salin. Tapos, meron siyang nilagay doon na motor vehicle na nagkakahalaga ng almost 12 million. Motor vehicle, tapos 52 million or 51.9 o kulang-kulang 52 million. Ngayon mga kababayan, paano nangyari na meron siyang saling 52 million kung gumastos siya ng 112 million sa eleksyon? So hindi nga talaga tugma. Dapat sinali niya ang 112 million doon sa 52 million para magiging 160 something, no? 160 or 100 basta 160 something, ganyan. Hindi, 170 o 180, kulang-kulang 180. So ngayon mga kababayan, ang nangyari, ganito siya. Ang nakalagay kasi doon sa SOSE or sa Statement of Contribution and Expenditures ni Marcoleta sa COMELEC ay pera daw niya, sarili yun. Pero ngayon mga kababayan, merong lumabas na isang video na mismong inamin ni Marcoleta, no? Inamin ni Marcoleta mga kababayan na ito siya. Inamin niya mismo mga kababayan na si Wait lang ha, mga kababayan. Inamin mismo ni Marcoleta na nilagay daw niya doon sa COMELEC 112 million pero hindi daw niya nilagay kung sino ang nagbigay. No? So ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Oh. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi mo pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Republic Act 7166, ang mga ito ay may 30 araw para makapagbigay ng kanilang detalyadong report ng kanilang mga tinanggap na donasyon at ang paggastos ng eleksyon. Ang logic po kasi nito, ang labis na gastusin sa eleksyon, makabawiin lamang ng kandidato pag nasa posisyon na.
Anong So kung narinig ninyo mga kababayan, ang labis na kontribusyon ay baka babawiin lamang ng kandidato kapag nanalo na. Kung naalala ninyo kanina sabi ni Marcoleta, meron daw nag-donate sa kanya, hindi daw dapat pangalanan sabi nung nag-donate. Kasi utang na loob mo yan sa amin. So paano mga kababayan kung darating ang panahon na yung nag-donate sa kanya ay may negosyo tapos illegal? So, didikit siya kay Marcoleta. Kasi bakit? Nagbigay ako sa'yo, utang na loob mo yan. 'Di ba? Red flag po yan, mga kababayan. Kasi ang sabi niya doon, utang na loob mo yan sa akin. Huwag mo na lang isulat yung pangalan namin. So paano kung darating ang panahon na yung nag-donate sa kanya gagawa ng illegal? Walang permit, walang tax. Or di kaya smuggle. Kasi nag-donate sa kanya. So utang na loob mo yun eh. 'Di ba? Utang na loob yun eh. Paano kung utang na loob sasabihin, kaibigan ko naman si Marcoleta, kaya kong isalo niya, nagbigay ako niya ng 10 million nung eleksyon eh. Utang na loob niya yan sa akin. Hindi ko lang pinalagay yung pangalan ko doon. Hindi nga naman nilagay ni Marcoleta ang kanyang pangalan doon sa SOSE, sa COMELEC, noong pinadeclared sila kung magkano ang gastos. Inangkin niya na sa kanya daw galing. According yan sa Billionaire News Channel, mga kababayan. So ngayon mga kababayan, tayo bilang mga botante, papayag ba tayo na linlangin na lang tayo? Alam nyo ba, malaking kaso yan. Panlilinlang at kasinungalingan yan, manlilinlang na sinungaling pa. Di ba? Malaking kaso yan. Alam nyo ba ang kanyang... dito sa SOSE na ito, ito po yung detalyadong report na nagsasaad kung sino-sino ang mga nagbigay ng donasyon para sa isang kandidato o partido. Pangalawa, magkano ang mga donasyon na ito? At pangatlo, magkano naman ang ginasto sa kampanya? Diba? Hindi nga niya dineclare. Dineclared lang niya yung presyo. Tapos sabi niya sa sarili daw niyang bulsa galing. Nakalagay kasi dito mga kababayan, inulit-ulit ko talagang basahin itong nasa COMELEC, na statement of contribution and expenditure. Nakalagay dito, the legal basis of requiring candidates and parties to submit full, true, and itemized. Full, true, and itemized. Once kasi na nilagdaan mo yan dun sa baba na yan ay totoo, pawang katotohanan lamang ang mga sinasabi at nilagay mo doon. So paano mo nasasabi ngayon ng full, true, and itemized kung mismo inamin mo sa Net25 show or programa ng Net25 na hindi mo nilagay yung mga pangalan ng mga nagdodonate sa'yo, doon pa lang sinungaling ka. Doon pa lang niloko mo na yung taong bayan. Doon pa lang yung mga INC nanood sa'yo, niluloko mo na at mga bumoto sa yung INC. Diba? So ano nga ba ang mangyari dito mga kababayan? Ito po, Section 14, Statement of Contribution and Expenditure Effect of Failure to File Statement. Ito po ang kailangan mga kababayan. Effect to Failure to File Statement. Ano ba ang nanglagay? Every candidate and treasurer of the political party shall within 30 days after the day of the election file in the duplicate with the office of the commission of the full, true, and itemized statement of a contribution and expenditure in connection with the election. Diba? So, no person elected to any public official shall enter upon the duties of his office until he has filed the statement of contribution and expenditures herein required. So, hindi ka pa uupuin, hindi ka pa jujutihin bilang senador or kung anuman kung hindi mo ma-required ito after 30 days. So, mga kababayan, dito kasi nakalagay sa investigasyon ng Billionaire News Channel sa SOSE na nakuha nilang kopya, ang nilagay lang ni Marcoleta doon ay pera niyang sarili. Walang contributor, walang donor. So doon pa lang nagsisinungaling na siya. So ngayon mga kababayan, ako po'y nananawagan kay COMELEC Commissioner George Garcia. Magbubungol-bungulan ka na lang po ba, sir? Palalagpasin mo na lang po ba to, sir? COMELEC Commissioner George Garcia, magbubungulan-bungulan ka na lang po ba? Ano to? Papasukin na lang natin sa tenga kasi issue to. Unahin muna natin yung mga nauna bago ito. Diba? Unahin na lang muna natin yung Bagyo, sir. Wala naman kayong kinalaman sa Bagyo kasi COMELEC kayo. Baka naman ang ipapalusot na naman dito ni COMELEC Commissioner Garcia, with all due respect, pareho tayo apelyido, no? Baka naman ang ipalusot mo dito, unahin ko muna yung kay Chis Escudero. Wala dapat una-unang ganyan.
Commissioner Garcia. 'Di ba? Kasi ang nakalagay dito mga kababayan, failure to file statement within 30 days. No person elected to any public official enter upon the duties of his office until he has filed the statement of contribution and expenditure herein required. 'Di ba? The same prohibition shall apply if the political party which nominated the winning candidate fails to file the statement required herein within the period prescribed by this act. So nakalagay po dito mga kababayan. So failure within 30 days. No? At napatunayan na peke ang nirepresent mo doon, ano ba ang magiging parusa? Nakalagay dito. Except candidates for elective barangay office, failure to file the statement or report in connection with the electoral contribution and expenditure are required herein shall constitute an administrative offense, for which the offender shall be liable to pay administrative fine ranging from the 1,000 to 30,000 pesos in the discretion of the commission. Sa barangay po yun. So ano naman kung dito tayo sa national? Ayun, the fine shall be paid within 30 days. Receive notice for such failure, otherwise it shall be enforceable by right of execution issued by commission against the properties of the offender. So nakalagay dito, it shall be duty of every city, municipal electoral, ganyan. So regardless the result of election, or even if the candidates or party concerned did not receive any contribution or make any expenditure, they shall still submit the susi reflecting such. So nakalagay po dito na kapag ka piniki mo, kapag ka hindi ka nagsabi ng totoo, no, for the commission of the second subsequent offense, under this section, administrative shall be from 2,000 to 6,000 or 60,000 pesos in the discretion of commission. In the addition, offense shall be subject to perpetual disqualification to hold public office. No? So makukulong na, matatanggal pa. 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, basahin niyo na lang po no sa COMELEC ang statement of contribution and expenditure. So ngayon mga kababayan, hindi naman po siguro tayo papayag na porkit ba abogado sila, porkit ba may kapangyarihan sila, ganituhin na lang ba tayo kahit mga ordinaryong Pilipino tayo? Okay na lang ba na lulukuhin tayo at linlangin tayo? 'Di ba? Dapat yan mga kababayan, merong magreklamo, dapat merong mag-file niyan ng complaint. So sa mga nanonood po sa akin, no, yung mga ano diyan, may mga alam sa batas, sana naman hindi po tayo tutulog-tulog na lang. 'Di ba? Sana naman na hindi na lang po tayo ganito. Katulad niyan, si Attorney Larry Gado nagmura lang pinadisbar ninyo. So bakit ito si Marcoleta walang nag-file ng complaint? 'Di ba? Hindi pa po pwede ito, COMELEC Commissioner George Garcia. Hindi po pwedeng ganyan na bubulag-bulagan lang tayo at magbibingi-bingihan tayo. Lumabas na po yan eh. 'Di ba? Lumabas na po sa balita yan. Nakita ninyo mga kababayan, hindi ako pinapakatulog dito eh. Bakit? Kita ninyo mga kababayan, wait lang ha mga kababayan. Ito, Bilyonaryo News Channel. Ito, hindi kasi po pwede itong ganito. Kasi kung ibabalita ito ng Bilyonaryo News Channel, tapos fake ang balita nila, so sa madaling salita, pwede po silang matanggalan ng prangkesa at makakasuhan po ang kanilang istasyon ng Bilyonaryo News Channel. So ibig sabihin, nilabas ito ng Bilyonaryo News Channel ay totoo ang kanilang mga information na nagagathered at totoo ang kanilang mga background checking. Di ba? Kasi may mga editor to, may mga news caster at may mga researcher. So kung peke or hindi totoo ang binalita ng Bilyonaryo News Channel, sa madaling salita dapat ipasara, no? Ipasara itong Bilyonaryo News Channel. Kasi hindi man naman po basta-basta itong ibabalita ng Bilyonaryo News Channel kung hindi ito totoo. 'Di ba mga kababayan? So ganito na lang ba? Yung flood control nung nagsalita si PBBM, ang bilis ng aksyon, samantalang itong kay Marcoleta binalita na lahat-lahat. 'Di ba nakita nyo yung
binalita ng Billionaire News Channel na may lupa si Chis doon sa Alpalan sa Baguio. Itong si Arjo Atayde, no? May lupa daw di umano doon. Oh, nag-reply agad ang Alpalan. Tapos ang ano naman ang Ayala Land ng Laguna, Ayala Land ng Laguna. Nag-reply din sila doon sa nilabas ni Senator Antonio Trillanes na may bahay si Bongo doon. 'Di ba? So ito po, mga Patuloy na kababayan. hinihimay ng Billionario News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we will set as we are setting in the office of the ombudsman. Because Sana makarating yan everybody kay here, Ombudsman all Buing government Rimulya. officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Oh, ayan. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging. Hindi siya tumanggap ng cashman or in-kind or donation. So ngayon mga kababayan, anong nakalagay sa SOSE? Sa Statement of Contribution and Expenditure. 'Di ba? Dapat true, itemize at ayos ang pagdeklara mo within 30 days. So paano mo nasasabing true yun? Mismong inamin ni Marcoleta sa interview sa kanya doon sa Net25 na hindi niya nilagay kasi ayaw daw magpapangalan itong mga nagdudunit sa kanya kasi utang na loob na lang daw nila yun. Utang na loob na lang daw yun ni Marcoleta sa kanila. 'Di ba? So ano to? Lukuhan? Hindi man siya nagnakaw pero para na din tayong ninakawan eh. Kasi alam nyo, ang pagsisinungaling at panglilin lang sa tao ay katumbas ng pagnanakaw. 'Di ba? Walang pinagkaiba ang pagsisinungaling at pagnanakaw, hindi tayo dapat matahimik. 'Di ba? Hindi dapat tayo magpapalin lang ng ganito. Ang pagsisinungaling at pagluloko mo, ay katumbas yan ng pagnanakaw. Diba? Tapos naghamon pa si Marcoleta na maglabas kayo ng batas na nagsasaad na pinagbabawal daw ang mag-declare ng pangalan ng donator. Oh my God! Diba? Sabi niya doon sa Net25, o sige, maglabas kayo ng batas. Na, kung anumang batas yan na pinagbabawal na hindi ako maglagay ng pangalan kung sinong nag-donate. Diyos ko naman, ako po'y nananawagan sa lahat ng himpilan ng gobyerno at mga abogado na nanonood sa akin ngayon or mga vlogger na abogado. Reaksyonan niyo po ito kung ano po ang tawag dito, mali ni Marcoleta. Kasi ako bilang vlogger, nagre-react lang naman ako. Hindi naman po tayo dito gumawa ng fake news kasi meron po tayo mga sources. Kaya nga po sabi ko, kung fake news po ang nilabas ng Billionaire News Channel, ay may possibility na makasuhan sila ni Marcoleta at may possibility na mapasara ang kanilang ahensya together with the MTRCB at ang NTC, matanggalan sila ng prangkesa. Kasi nagbabalita sila ng hindi accurate at hindi tugma. Wala namang concern, wala namang reklamo na nag-file sa kanila. So ibig sabihin, totoo. Ngayon mga kababayan, ako po'y nananawagan sa Comelec, magbubungol-bungulan na lang po ba tayo? Sir George Erwin Garcia? Ano to? Kwento na lang? Ano to? 'Di ba? Kasi ang mangyayari dito mga kababayan, kung hindi ka magsumiti ng tama sa Omnibus, according kasi sa Omnibus Election Code, no? Kapag hindi ka naglagay ng tama, sakto at naka-itemize at pangalan ng kung sino mga nagdo-donate within 30 days,
ma-disqualified ka, makulong ka, matanggal ka pa sa posisyon bilang kung ano ang posisyon mo. Halimbawa, senador ka, congressman ka, mayor ka, gobernador ka, or ano pa. 'Di ba? Kasi maskin sa mga local government, ganun din. 'Di ba? Tapos nakalagay pa doon sa kanyang salin, mga kababayan, na meron siyang 12 billion doon na liabilities, pero hindi niya nilagay kung ano yun. Kung ano yung 12 million. May lumabas pa naman, mga kababayan, na merong mga netizen na nakakita sa kanyang sumakay siya sa isang sports car na luxury cars na Audi R8 na nagkakahalaga ng 12 to 17 million. No? So, pwede naman natin sabihin na 12 million, yun yung liabilities niya, yung sasakyan niya. Kasi nakalagay doon motor vehicles eh. At saka napaka-imposible naman, mga kababayan, kung yung Audi na luxury cars na sinakyan niya na nakuhaan siya ng netizen. Ito po yun, mga kababayan. Post po yun ni Jesus Palsis, Attorney Jesus Palsis. No, nag-post po si Attorney Jesus Palsis na nahuliha or napicturan nga daw itong si Marcoleta na sakay-sakay sa isang sports car na Audi. Ito po yun, mga kababayan. Ito po yun, wait lang ha. Ikot-ikot na sila. Ito po, mga kababayan, yung Audi na si Marcoleta, in-assist daw siya ng kanyang driver na nagkakahalaga ng almost 12 million. So sabihin natin na yun na yung sa liabilities niya, itong 12 million na sports car. Paano yung sinakyan niya na Toyota Land Cruiser na may meron pang wangwang? So bukod dyan sa Audi na yan, na nagkakahalaga ng 12 million, kasi 12 million motor vehicles ang nilagay niya dun sa salin, pero hindi naka-itemize kung ano yung motor vehicles na yun. Isang sasakyan lang ba yun? 5 sasakyan ba yun? Kasi, mga kababayan, meron din po siyang sinakyan na Toyota Land Cruiser, no? Na bumaba siya kasama ang kanyang asawa. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang Toyota Land Cruiser po ay kulang-kulang umaabot po ng 6 million po ang halaga niyan. So, kung dito pa lang sa Audi, no, itong Audi R8 luxury sports car, nagkakahalaga ng 12 million, hindi na po magmamatch doon sa liabilities na nilabas niyang 12 million. Kasi meron pa siyang sinakyan na Toyota Land Cruiser or SUV, Toyota Land Cruiser, na kulang-kulang 6 million po ang halaga nun. So, imposible naman, mga kababayan, na inarkila niya lang. 'Di ba? So, kung doon pa lang meron siyang sports car na Audi R8, no, na luxury car, ano pa yung SUV Toyota Land Cruiser? 'Di ba? Kulang-kulang 12 to 17 million po kasi yung Audi, no, sports car na R8, kasi ako mahilig ako sa sports car kaya alam ko yung mga presyo. Ngayon, mga kababayan, paano yung Toyota Land Cruiser niya na SUV Toyota Land Cruiser na sinakyan nila nung bumaba silang dalawa nung asawa niya? So ano yun, inarkila lang niya? Hindi kasi tugma talaga, mga kababayan, no? Kasi meron pong video kasi, mga kababayan, na kumakalat na hindi nyo po ito po Land Cruiser, ito po Marcoleta. Hindi mo kasi makaligtaan. Sa Net25, subukan ni Marcoleta ipaliwanag. So, naglabas na ng SALN si Marcoleta. 51 million daw ang net worth niya. Pero sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na sinabmit niya sa COMELEC, Ito, lawyer po ito. 112.8 million ang ginastos niya sa senatorial campaign niya. Sabi din sa SOSE, zero contribution siya. Ibig sabihin, lahat ng gastos niya galing sa kanyang bulsa. Ngayon, simple lang to. Kung 51 million lang ang pera niya, saan niya kinuha ang 112 million na ginastos niya sa kampanya? Mukhang may kasinungalingan na nagaganap. Oo. Kung totoo ang salin niya, ibig sabihin hindi niya kayang gumastos ng 112 million. So, may mga undeclared assets siya at falsified ang salin. Tama. Pero, kung sabihin niyang hindi naman talaga 112 million ang gastos niya, or kung may ibang tao daw na nagbayad sa campaign niya, edi ibig sabihin, falsified ang SOSE niya. Hindi niya Either dineclared way, may nilabag siyang batas. Oo. Ang SALN at SOSE ay parehong sworn statements. Oo. Ibig sabihin, kung nagsisinungaling siya sa mga documents na yan, pwede siyang kasuhan ng perjury or falsification of public document. Ayan. May parusang kulong yan. Oo. Madaming kailangan ipaliwanag si Marcoleta. Tingnan natin Ayan. kung ano explanation niya dito.
So, naglabas na ng SALN si Marcoleta. 50 Oh. Ang pangalan po dito ay si Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan. So mismong abogado na nagre-react So kung ang abogado may rason na mag-react, ako po ba wala? So nagbe-base lang din po ako sa reaction ni attorney. So ngayon mga kababayan, so mismong attorney na ang nag-react, no? So meron nga talaga na kasong kakaharapin, makukulong at madidisqualified pa siya. So ano, mga kababayan, mananahimik na lang ba tayo? Titigan na lang ba tayo? Magtitigan na lang tayo bawat isa? Pagdating sa bagyo, nagsisigawan tayo. Pagdating sa mga nanunungkulan, nagsisinungaling, hindi tayo iimik. 'Di ba? Hindi po yun maganda. Kasinungalingan po yun, mga kababayan, no?